Hindi lahat ng impeachment hustisya. Minsan ginagamit yan para alisin ang kalaban. At ngayon, habang umiinit ang issue kay BP Sara Duterte, may mga boses na hindi mo pwedeng baliwalain. Si Congressman Tiangco nagtataas na ng tanong sa proseso at ang abogado ni BP Sara na si Attorney Powa diretsyong sinasabing may mali. Kaya tanong ko sa'yo, ang nangyayari ba ngayon kay BP Sara, pananagutan o political demolition? Dahil kung sa proseso pa lang may butas na, ano pa ang saysay ng buong laban? At kung hindi ka pa nagdududa, naku, baka oras na para mag-isip ka. Dahil sa vlog na to, hindi ko isi-sugarcoat ang katotohanan dahil may diabetes ako. Ayaw ko yun. Manood ka hanggang dulo kung kaya mong tanggapin ang katotohanan. Yon. Ako po si Banat Bay, ha. Panoorin niyo po ito hanggang dulot. Ikikwento ko sa inyo ang update sa impeachment ni BP Sara Duterte na sa lengguwaheng maiintindihan ng bawat isa sa atin, ha. At pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Okay? Palakpakan! At sisimula na nga po natin ito tungkol doon sa usapin ng merong substance daw in form. Kagaguhan talaga. Gago! Tingnan ninyo mga kababayan, makinig kayo na mabuti. May substance daw in form o meron daw sustansya yung impeachment ni BP Sara Duterte without even giving any evidence. Concrete evidence. Meron daw substance. Pero kung titignan mo naman sa kabilang kanto, yung mga ex-Marines o mga dating security ni Zaldico, merong mga ebidensya, may mga picture, may mga video, merong mga dokumento, may resibo, ika nga. Ayaw man lang entertainin ng Blue Ribbon Committee. Naku. Gago! Hindi po ba malaking katarantaduhan yan? Yung impeachment, walang pinresintang ebidensya, meron daw sustansya o may substance, meron daw laman, pero walang ebidensya. Puro paratang. Kesyo puro pagbibintang lang. Dito naman po doon sa mga ex-Marines na nagsasabi, eto may picture kami. Ni hindi man lang dinggin sa Senado ni Tuta Soto. Gago! Sa pangunguna ni Pinky Lacson. Gago! Ang lupit, di ba mga kababayan? Kung titingnan mo yung comparison. Ngayon, Banat Bay, sandali. Pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi mong sustansya na yan? At ano ba yung sinasabi mong walang sustansya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi ipapakita ko sa inyo dito details ng mga nangyayari. Una, tingnan muna natin yung sinabi ni Attorney Powa, yung magiting na abogado ni BP Sara Duterte, kung bakit ang kanilang pinresinta o sagot na sinabi sa Kamara o yung sa yung sa kanilang Committee on Justice ay kini-question yung validity o kini-question yung proceedings o kini-question kung ano man yung nagaganap doon. Bakit kanyo? Ito, panoorin natin na. Ito, napakagandang paliwanag ni Attorney Powa at atin po itong mas ipapaliwanag pa na maiintindihan ng bawat isang Pilipino. Pasok! Magandang umaga, Miss Chacha, at magandang umaga rin, Manong Ted. Good morning. Picture po talaga yan. Audio lang. Audio lang yan. Audio. Good morning po. Sir, siguro simulan muna natin, Attorney Michael, ang sinasabi po kasi kanina kasama namin dito si Rep. Jervy Luistro, hindi na nga po, para po ba sa inyo, ano po ba ang... Sandali, ito ba yung Luistro na may utang kay BP Sara Duterte? Gago! Ang kapal na ng mukha, sabi ni BP Sara Duterte, dahil akala mo kung sino makahusga, pero
Paalala ko lang ha. Gago! Paalala ko lang. Ito yung umamin na sinabi niyang tinago niya yung asawa niya nung may warrant. Which is mali, bawal, at yan po ay obstruction of justice. Kailan ka nakakita ng isang taong nag-obstruct on justice, siya pa ang namuno ng Committee on Justice? Gago! Only in the Philippines. Yung hindi sumusunod sa batas, ang siya ngayong pinuno ng quote-unquote justice sa Kamara. Gago! Diba? Saka nakakita ng ganun, mga kababayan. O, aside from that, meron pang aligasyon ang ating VP Sara Duterte na di umano daw ay may utang ang kapal na mukha. Gago! Dahil kinuha daw na abogado yung kanyang asawa at hindi pa nagbabayad. Grabe, no? Laki-laki na ng kinikita ninyo dyan sa Kamara. Hindi ka man lang magbayad. Magbayad ka muna. Hindi ko naman sinasabing wag mong pamunuan yung Committee on Justice, pero delikadesa. Sa bagay, wala nang delikadesa ang mga gobyerno ngayon. Ang mga nasa gobyerno. Gago! O, di ba si Marcos nga na sinasabi niyang bawal ang EPAL sa mga distribution ng mga ayuda, pero yung mukha niya nakapaskil. Gago! Hindi lang nakapaskil, naandun pa siya, namimigay. Bawal daw na yung namimigay yung mga politiko eh. Gago! Pero naandun siya. Anak ng weteng, oo. Hindi daw pamumulitika yun dahil siya naman daw ang presidente. Gago! Naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte noon nung meron pinamigay na cheque tapos gusto mag-photo op nung mayor ba yun o yung governor, malaking cheque na isang simbolo lamang naman. Sabi niya, wag na yan, ano na naman kalokohan yan. Gago! Ganun si Pangulong Duterte. At hanggang ngayon, kung makikita ninyo, sa Davao City, wala ko kayo makikitang pangalan ng mayor doon. Laging from the people of Davao. Ganun Davao City, di ba? Oh. Sandali, alinawin natin na iba yung Davao Oriental at saka Davao City. Ang dami pa rin tatanga-tanga eh. Gago! Lalo na yung isang pangit na vlogger na sumisikat ngayon. Ang pangit siya, kaya sa sumisikat kasi pangit siya eh. Gago! Hindi, walang biro kaya sumisikat yun dahil pangit eh. Hindi naman sisikat yun kung hindi pangit yun eh. Hindi papansinin. Tingnan mo yung mga sumisikat na mga pinklawang, puro pangit. Gago! Alam mo kasi kung gusto mo talaga sumikat, magpakapangit ka. Gago! Di ba? Kaya tuloy siya nasikat ngayon. Ituloy na natin to. Kaya ikaw talaga ba, Natbay? Kapangit mo rin naman ha. Oo, pero hindi ako nagpapasikat. Diba? At least yung pagkapangit ko, cute. Ganon. Di kasi may ganon eh. Hindi totoo. Merong pangit na pangit talaga. Parang aso. May pangit na pangit talaga eh. Pero may pangit na cute, di ba? Yan naman ako doon sa pangit na cute. Parang aso lang din, di ba? Yung pangit-pangit, pero cute-cute, di ba? Tuloy. Pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite. Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer ad cautelam, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating vice-presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating vice-presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the vice president committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan.
yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt Attorney, eto kasi attorney po para maintindihan mo. Hindi mo rin kasi maintindihan eh. Ang mga media, tsaka mga pinklawan, at tsaka mga dilawang tae, wala silang pakialam doon sa mga elements. Ibig sabihin, yung mga factor para isang bagay ay tawaging plunder. Di ba? Kasi sa kanila, basta gagamit lang sila ng salita kasi nadidinig lang nila. Kasi bobo nga eh. Gago! Oh, 'di ba? Sasabihin nila, "Oh, plunder 'yan." Oh. O kaya yung mga teroristang makakaliwa, sasabihin nila, may plunder 'yan si VP Sara Duterte. Hindi nila alam na merong mga elements o requirements to be called plunder. 'Di ba? O to be called plunderer. Ibig sabihin, meron bang plunderer? Ewan ko kung meron, basta bahala na kayo. Pero ang punto dito, para tawagin mo na isang tao nag-commit ng plunder, ay may mga elements. Hindi nila alam yan. Basta lang sila makagamit ng salita. Alam nyo kung ano yan? Galawang NPA yan. Totoo, galawang NPA yan eh. Kasi ang NPA, basta lang makabanat lang eh ng propaganda. Magaling kasi sila sa propaganda. 50 years na nilang ginagawa ang propaganda eh. Expert na scholar, PhD na sila dyan eh. Yung gumawa sila ng kanilang mga sariling terminolohiya. Kaya tingnan mo, lalalim na ginagamit nila kahit hindi naman nila naiintindihan yung mga elements. acts, no? Or acts or omissions, nakapag-amass, accumulate, acquire siya ng ill-gotten wealth. Ngayon, sige na, nandiyan na tayo, talaga namang public officer siya. Pero pagdating doon sa accumulation, amassing, or acquisition of ill-gotten wealth, wala naman pong nakasulat doon. So, tila sa amin, naging speculative, conjecture, sweeping conclusion. Yan po yung pananaw namin. Ngayon, sinasabi nila, it was a non-answer. Of course, tayo naman, nirerespeto naman natin ang mga pananaw at opinion ng kung sino man. No? Pero sa atin, doon talaga tayo nanggagaling na anong gusto mong sagutin namin doon sa complaint. Kung ang sinasabi nyo ay gumastos siya ng confidential funds, hindi naman krimen yun. Oo. Kung ang sinasabi nyo ay ang mga, kahit yung infamous na Mary Grace Piatos na parati nilang pinaulit-ulit. No? Yun naman po, kung yun man ay alias, hindi naman po tama po ba o mali po ba, yan naman po ay nakapaloob sa mga intelligence operations, wala naman pong mali doon. Ngayon sinasabi mo, kinubra niya yung pera. Paano niya kinubra yung pera? Wala pong facts na na-allege doon. So, that in itself is a conclusion. May sinasabi po kanina. Nagigets ninyo? Lagi lang, puro paratang lang ika nga. Wala naman silang, paano mo sinasabing plunderer? Paano mo sinasabing nagnakaw? Paano mo sinasabing mali itong paggamit ng confidential funds? Paano mo sinasabing yung Mary Grace Piatos ng paggamit ng alias ay mali? Wala namang laman. So, why are you accusing o sinasabi mong may substance kung wala namang laman? Tama, mali? Bobo nga kasi itong mga ulul eh. Si Rep. Luistro, ayon po sa kanya, yun pong naging sagot nyo, hindi daw talaga, maging yung ibang mga members sa committee, no? Hindi talaga directly answering the accusations. It's more of leaning towards mga hindi dapat lang matuloy yung impeachment, pero hindi sinasagot yung mga akusasyon. Sinasabi din po kanina ni Luistro na okay lang naman daw po na hindi mo na magpakita ng ebidensya sa ngayon dahil ang tangi lamang naman na magdedesisyon kung magpapatuloy ang impeachment ay ang members ng committee. Kumbaga sole judgment ito ng members ng komite. Ano pong tugon nyo doon? Opo. Tama po na talagang sole members ang magiging kumbaga magde-decide kung ito ay iaakyat sa Senado, no? At even in fact kung ibibigay ito sa plenary para magkaroon ng botohan kung iaakyat o itatransmit as articles of impeachment sa Senado. So sa amin naman po, ang talagang punto lang namin doon sa aming naging consolidated answer ad cautelam is wala kaming masasagot dahil ang mga nakapaloob doon ay puro bawang konklusyon lang, no? Pawang
nakakahaka. Yung mga acts na sinasabi nyo na ginawa niya, for example, the SALN, sinasabi nila biglang nagkaroon ng ill-gotten wealth dahil merong SALN. Parang hindi po namin makita yung logical connection doon. Dahil may pinakita kang SALN, bigla na lang lumaki daw yung SALN at biglang may conclusion of law na ill-gotten wealth yun. So doon lang naman po talaga kami nanggagaling. Oo. Nauna na po kasing idineklara na sufficient in substance, sufficient in form, at ngayon nga sufficient in grounds para magpatuloy ito pong impeachment ni VP Sara. But still, yun nga, sinasabi po ng inyong hanay na hindi talaga ito dapat na magpatuloy. Pero attorney, dire-diretso na po ito sa March 25, I think, will be the first hearing. Ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ninyo? Sa amin naman po, kasi po ang pagkakaintindi ko po doon sa rules ng House on impeachment proceedings, pagdating naman po dyan sa hearing na gaganapin, wala pong pwedeng maging partisipasyon ang mga abogado o ang panig ng Vice Presidente. And so far as pag nagkaroon ng witness, hindi naman po kami pwede mag-cross-examine to test the credibility of these witnesses, no? So, ang pwede lang mag-cross-examine as far as I understand from the rules ay mga members mismo ng Justice Committee. So, ang magagawa na lang po natin dito ay talagang i-monitor yung developments at to ensure that in every stage of these proceedings, protektado ang karapatan ng ating Vice Presidente. Pero kung sakali, Attorney Michael, na ipapatawag po kayo doon, maging yung iba, si VP Sara, is she willing to go doon po sa mga... Ako, sinagot na nga eh. Sinabi na nga, anong sense ng papatawag kung hindi naman din pwedeng magsalita yung abogado? Tama, mali. Alam mo, meron nga nagsabi, ituloy nyo na yan nang matapos na yung kahayupan ninyo. Susunod na hearings na gagawin itong Kamara? Sa akin naman po, if you were asking about me, no, as a witness, wala naman pong problema. Ngayon, bilang abogado, I think wala namang point na pumunta pa ako doon bilang abogado dahil I think nasabi na rin ng ating kagalang-galang na chairperson na the duty of the lawyers there or the participation of the lawyers there would only be to assist yung kanilang client, which is the Vice President. Ngayon, pagdating kay Vice Presidente, hindi pa namin na pag-uusapan ng masusi yung itong bagay ng pag-a-attend niya ng mga hearings. But definitely, kung mag-a-attend man siya o hindi, this will be based on the advice of counsel. Titingnan natin kung may advantage ba na mag-attend o hindi dahil nga hindi naman pwedeng kami mismo ang magtanong to test the credibility ng mga witnesses na i-represent ng mga complainants. Oo, kasi Attorney Michael, kaya ko yan natanong kasi di ba po nagsampa kayo ng kaso kay Madriaga. Kasi kung sakali man mangyari ito na ipapatawag kayo ng Kamara, may mga accusations po kasi si VP Sara na si Madriaga kasama halimbawa dun sa kidnap for ransom group, kung maipapatawag kayo, at least may explain nyo, maipapakita nyo po yung mga ebidensya na hawak ninyo. Ano po sa tingin natin dyan? Ano nyo mapapakita kung hindi nga sila papayagan din magpresenta? Ang problema po kasi namin doon is kung ipapatawag man si Mr. Madriaga. Ang tanong pwede ba kaming magtanong kay Mr. Madriaga? Yun ang problema. Walang cross-examination na magaganap doon. 'Di ba? Walang cross-examination. Magaganap na lang yan sa impeachment court. Pero doon sa Kamara, wala. Kung isang malaking moro-moro lang ang mangyayari doon. Gago! Hindi rin naman, hindi ba? That under the rules, bawal kami mag-cross-examine. So, it's a bit one-sided to be... Sobrang one-sided yun, Brad. Tangina, nagpatawag ng witness, tapos lahat ng sabihin niya will be taken as gospel truth. Tapos hindi nyo man lang pwedeng tanungin. Anong klase yun? Ba't pa kami pupunta? Kung hindi naman na... Yun ang hindi natin maintindihan doon sa rules na yan eh. Bakit ka pa pupunta kung hindi ka rin naman pwedeng magsalita at magtanong at kung usisain yung mga pinaparatang sa'yo? Tama, mali? To be blunt about it, no? So I don't see the point really. But again, that is just my personal opinion on this matter. No, I will have to talk to the Vice President regarding that. So you feel, Attorney Michael, that it will not be fair? Kung sakali man ito, magdire-diretso na. I don't want to say that it will not be fair because ang disposition ko parati even from my earlier interviews kahit noon pa ay let's always give our lawmakers the benefit of the doubt I that they don't will like. do their function. Hindi, ayoko. I will not give them a benefit of the doubt. Wala na silang credibility, Attorney Pao.
Di ba? Ay, POA pala, pautuloy. Attorney POA, wala na po silang credibility, kaya we will not give them benefit of the doubt. Eh kasi nga, eto na lang eh. May akusasyon sa kanila na noong time ng impeachment, eh may natanggap silang mga pera. Yung mga pumirma, hindi lang, tandaan ninyo that accusation does not only comes from the ex-security aide of Zaldico. Iyan po ay nanggaling na mismo doon sa kanilang kaalyado na si Tiangco. Yung kanilang kung dugong pulahan, yun ay kamag-anak pa ni Marcos. Yun nga mismo, nabanggit niya na nagkaroon daw ng konting abutan nung panahon ng pirmahan ng impeachment na hanggang ngayon hindi pa daw naibibigay. So doon pa lang, wala nang credibility to mga tarantadon to. Paano pa kaya? Di ba? Paano pa kami magbibigay ng benefit of the doubt? Sorry, attorney po, kinontra kita dito. Pero kasi alam ko naman mabait ka lang dahil abogado ka. Pero hindi ako abogado, kaya pwede ako hindi maging mabait. In accordance with their conscience and kung sa constituents nila, no? But again, kung ganun ang sinasabi ko lang is kung ang rules ay nagsasabi na ang panig ng Vice Presidente, meaning us being her defense counsels, cannot test the credibility of these witnesses that they will be presenting because we cannot cross-examine. Ano pa po ang magiging partisipasyon natin doon, hindi ba? Okay. Opo, so pwedeng mangyari na mag-waive na rin ng right to appear and face the accusers nitong si VP Sara sa magiging hearing ng Committee on Justice, Attorney POA. Manong Ted, I have to be candid about it. That is a possibility, pero ayokong magsabi ng anything definite because as the proceedings go, if things develop, kung natingin namin kailangan niya mag-appear, papayuhan namin siyang mag-appear. Opo. Doon po sa pagkakataong yon na kaninyo haharap si VP Sara, pero hindi naman siya papayagan siguro na mag-cross-examine ng mga testigo laban sa kanya. Kayo mga abogado, bubulong lang sa inyong kliyente. Kumbaga po, kung sa panig po ng, sabi nga ni Chairman Luistro, para itong fiscal muna, di ba? Pag-establish po ng probable cause eventually, parang hindi nga lumalabas na even playing field. Hindi ho ba? Basically, sa yung pag-analisa. Yeah, well, sa totoo bilang abogado, syempre po, pag tayo po ay nasa preliminary investigation, hindi naman po talaga nagko-cross-examine ng mga abogado. Although, pwede nating idaan ang tanong natin sa mismong fiscal or sa prosecutor. Well, dito, hindi po ganun. No? Dito kasi, only the committee members can ask. So, yun nga po talaga, I would tend to agree. Parang, ano ba ang advantage kung pupunta si ang Vice Presidente doon? Tapos, hindi naman natin ang credibility ng mga maninira sa kanya, for example, hindi ba? So sa atin, we will have to really monitor the development, see kung may advantage. Kung may advantage naman po, wala naman po problema, we will advise the Vice President. Of course, ultimately, it will be up to her. But sa atin, sa ngayon, syempre, we are concerned with protecting the rights of the Vice President. Yun po ang trabaho namin bilang abogado. But Manong Ted, ko lang, nasabi nyo kasi na, and I agree with the Honorable Chairperson, na parang preliminary investigation ang mangyayari sa harap ng piskal. Pero tandaan natin, in the determination of probable cause, ano bang ginagawa ng mga prosecutor or mga fiskal? Hindi ba they are confined to the four corners of the complaint and attach pieces of evidence? So dapat doon maging basehan. Ngayon, kung overwhelming yung evidence, edi madaling mag-determine ng probable cause. But, we're hearing all these statements about issuance of subpoena and all that. While we will not comment on that yet dahil titingnan muna natin yung subpoena, unfair naman kung magsalta na tayo doon. Pero overwhelming ang evidence, bakit may ganito pa? Hindi ba?
Kanina nga po, ang una kong punto ho kay Chairperson Luistro, yung claim nga ninyo na nasaan ang ultimate facts dito. At ginawa ko pong halimbawa, yung pong usapin ng unexplained wealth, no? And vis-a-vis disal and irregularity, yung hindi pagkakatugma ng kita sa umano'y yaman. Kasi po, di ho ba ang inyo pong argumento nga dito, nasaan ba dito yung ultimate facts? Gayong lumalabas na wala pang ebidensyang hawak eh. Hindi ho ba? Ang sinasabi, Yun na yun hihingi eh. pa lang ng bank records o maging AMLAC records or even nga yung BIR records. At ito nga yun eh, sinasabi na kagad nila na kesyo nagkamal ng pondo ng bayan, di ba? Pero wala pa. Humihingi pa nga lang eh. Putang ina, paano mo masasabing nagnakaw na kagad? Di ba napakagago lang din eh, no? Ano, so, natanong namin siya tungkol doon sa puntong yon na kumbaga lumalabas nga na dapat evidence muna bago yung hearing, di po ba? Ito nga po kasi sui generis attorney. At dito, ito ho ang sinasabi na ang magagawa ng komite ay bigyan po ng pagkakataon ng subpina ang magmomosyon ang isang miyembro para maglabas ng subpina to require the banks or even AMLAC or BIR to produce the records of the Vice President. And that's the process, attorney. Well, yun nga po, no? Although naintindihan natin na sui generis ito, syempre po, lahat ng ginagawa natin ay dapat naayon pa rin sa batas at sa ating mga rules. Ngayon, we do not agree na pwede yung accusations first before evidence. Diba? Dapat, bago ka mag-accuse, meron ka ng ebidensyang hawak. Yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-aakusa na lang tayo, maninira tayo ng tao, tapos bigla tayo maghahanap ng ebidensya, hoping na sa paghahanap natin, there is something incriminating that will suddenly come out. Hindi ba? So yun po talaga yung posisyon namin dito. Ngayon, despite all of that, we respect the processes, we respect the Committee on Justice. So, tayo naman, ika nga, hindi kailangan sumagot ng Vice Presidente dito, pero we found the need to answer, albeit ad cautelam, para lang ma-point out yung nakikita namin na walang ultimate fact. Pero yun lang po, i-monitor lang natin yung development. Okay. Sige, so you will monitor the development. When will you approach the High Court? Ano ho ang mga pagkakataon o senyalis nito? Because dito ho sa inyo pong answer, meron na ho kayong mga pinupunto na hindi po pagsunod sa due process. Opo. The option to go to the Supreme Court is always there, no? There's always that possibility. Pero sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay ng definite. Kasi titingnan natin kung merong mga sa tingin natin ay maling na gawa dito sa committee. Siyempre, gusto natin bigyan chance sa committee muna natin ilatag yan na mali po ito, no? That we agree, that we oppose Okay. mga ganitong bagay. Opo. Ngayon, kung hindi pa rin kami pakinggan, then maybe that would be the appropriate time. But yes, there's always that possibility. We are not denying that. Pero kung kailan yon, I think we'll have to wait and see. Wag na lang talaga kayo pumunta. Moro-moro lang yun eh. Alam mong gagawin lang nila doon, kukuha lang sila ng mga salita laban kay BP Sara Duterte. Dali na lang talaga sa dali na lang talaga sa Senate para tapos na usapan. Impeachment court na lang kasi doon meron ng mga abogado na makakapagsalita, makakapagtanong sa mga witness na nag-aakusa, di ba? Yun eh. Kasi nga, ako, personally, we'd like to give the committee the benefit of the doubt first, na maging impartial. Okay. Nako, imposible impartial ang mga animal na yan. Imposibleng impartial yung mga yan. Attorney, wag na ho kayo mag-isip ng gayaan. Napaka-imposible po niyan, attorney. Yung pong resignation na sinasabi,
Kasi nga napag-usapan niya, sinagot po ni Chairman na kahit na mag-resign siya, mukhang itutuloy ito kung gugustuhin po ng majority ng mga members. Ano ho ba yung resignation aspect na ito sa panig po ng Vice Presidente para humatigil na ito and then hindi humantong eventually nga sa usaping political na ang decision dito sa kahantungan ng kanyang impeachment? Opo, yung punto po ng resignation ay hindi namin napag-uusapan ng Vice Presidente, no? Because ang Vice Presidente natin, sa pagkakakilala ko sa kanya at sa mga naging pag-usap namin, ang inisip niya parati ay yung 32 million na mga kababayan natin na bumoto sa kanya. So, yung resignation... Ay, naitanong din natin yan. And very consistent ang sagot ni VP Sara Duterte. Kasi iniisip nung iba bago daw ma-impeach, tuluyan ay magre-resign si VP Sara Duterte. No. As a matter of fact, sinabi niya nga isipin niyo to, nung tinanong namin siya, pwede naman siyang manahimik doon at hindi mag-resign bilang DepEd Secretary. And definitely hindi siya mai-impeach dahil siya po ay nasa panig ni Marcos, ni BBM. Pero pinili niya pa rin mag-resign dahil hindi niya gusto yung pinapagawa sa kanyang pirmahan, yung mga pondo para sa mga congressman, 'di ba? Pinili niya yon, pero alam niya ang kapalit nun impeachment. Ginawa niya pa rin yun. At syempre, nung tinanong din natin siya kung okay lang ba na meron bang posibilidad na mag-resign na lang, wala sa utak niya ang mag-resign. Dahil nga doon sa bumoto, milyong-milyong bumoto sa kanya, hindi siya magre-resign. 'Di ba? So hanggang kaduluduluhan, alam niyang tama siya. Alam niyang yung kanya sinasabi, may pinaglalaban talaga siya. Kaya hindi siya magre-resign. That's really not on the table at this point. Hindi namin napag-uusapan po talaga yan. So tayo, ano lang tayo, kumbaga, kung ito man ay hahantong sa Senado, lalaban lang po tayo doon at papakita natin na talagang baseless itong mga nireklamo laban sa kanya. Hindi ho ba sabi nga maghaharap ng ebidensya ang mga complainants and then yung ilang pong kongresista na naging endorser ng complaints. Kayo ho ba maghaharap din kayo, di ba, ng inyong ebidensya, testigo, supposed to be? Sa ngayon, hindi ko pa po masasabi dahil nga ang tingin ko napakahirap naman magharap ng aming testigo tapos we cannot direct or cross-examine we cannot direct yung testigo namin at hindi namin ma-cross-examine yung testigo ng kabila. So sa ngayon we'll have to really look into that, no. Okay. Tingnan muna natin kung ano ang takbo ng mga hearings. Nasa inyo bang kaisipan na gawing testigo si Toby Chanco? Pabor sa Vice Presidente? Hindi po namin napag-uusapan. Wala po kami napag-uusapan na ganyan, sir. Pero narinig niyo po siya sa kanyang pahayag ngayon, bagamat walang pinapangalanan, pero mabigat yun na itong impeachment proceedings ay nahahaluan po ngayon ng mga deals umano para ho pumabor sa impeachment ang ilang miyembro ho ng komite o maging kamara dahil doon sa mga pending case nila sa flood control scandal. Nako po. Opo, narinig na rin na po natin yung mga balita na yan, pero katulad ng sinasabi po namin na we are opposing yung mga speculations na nilagay nila sa impeachment complaints nila, I myself and the defense team would not also want to speculate kung totoo o mali o hindi totoo yun. No? So, in fairness to our government officials, medyo unfair naman siguro kung pati kami mag-speculate rin sa mga ganong bagay. Okay. Oo, yan ang sagot ni Attorney Michael Powa. Oo. Sige po. So, kumusta ho nga si VP Sara, Attorney? Okay naman po. Talaga naman pong si VP Sara, as you know, sanay na siya sa ganito. Ilang taon na rin yung mga political attacks laban sa kanya. So, masasabi ko na in good spirits naman po siya. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. Although, syempre, nag-uusap kami tungkol sa kasong ito. Hindi naman natin i-deny yan. Pero ano lang po siya, no? She seems to be more concerned doon sa services na inibigay niya. Lalong-lalo na ngayon nga, parati niyang sinasabi, tumataas sa mga bilihin. So, she's finding ways kung paano siya makakatulong. Opo. Kasi sino ba ang kanyang spokesperson po na maaari po namin matanong? Kasi halimbawa ngayon... Ako na lang sasagot. Pero lang. Ang spokesperson po ni VP Sara Duterte ngayon po ay walang iba kundi si Sir Jack.
Ang pangit siguro, no? Para yung mga nagtatanong na balasubas, yayariin eh. Itong usapin po ng fare increase, binawi ni Presidente. Itong usapin po ngayon na higit na po 40 pesos ang inumento. Sir Ted, magantay ka na lang sa interview namin, ha? Tatanong na lang namin yung mga tanong mo. O gusto mo, email mo yung mga tanong mo. Susubukan namin pagka nagkaroon uli, itatanong namin, ha? Po sa presyo ng diesel, yung kanyang mga kaisipan, kung siya Presidente, paano niya ito ma-manage? Wala kami makausap po eh. Kami sabik na mapakinggan ang kaisipan po ng Vice Presidente kung paano niya ito susugpuin. Kasi kayo, binabaluktot ninyo yung sinasabi, kaya ayaw niya magpa-interview sa mga media. Hindi naman particular to si Ted Pailon, ha? Pero ingat na ingat din si BP Sara Duterte, binabaluktot yung mga sinasabi niya. Kung hindi man binabaluktot, yung iba naman, payroll, alam naman natin na deliveran ng pera. Hindi to si Sir Ted, pero yung iba, kaya ilag si BP Sara Duterte sa mga media. Siya Presidente. Opo, sa ngayon po, I'm not sure kung accurate yung sabihin ko, pero sa pagkakaalam ko kasi wala po siyang spokesperson sa ngayon. Papa-interview naman siya at naglalabas ng mga statements. Sa Banatero siya nagpapa-interview. Sige na, wag nang Meron mang mga ganyang tanong, maaari naman pong itanong dun sa, meron po kasing GC ang OVP, part yung programa nyo. So, kung meron mang mga tanong, tingnan natin kung makakapaglabas siya ng statements. Pero, ito po isang bagay rin na i-discuss ko sa kanya pag nag-usap kami. Okay, sige po. So, muli kaming tatawag, attorney, para po sa panig ng Vice Presidente kasi nga kami obligado rin po tanungin po ang mga nasa komite, ang ilang complainants, but definitely po, the side of the VP must be heard. Attorney. Thank you po. Yes, sir. At as you know, parati naman po ako, basta available po ako and I really try to make myself available. No? Dahil importante din naman po talaga ang marinig ang panig namin at nagpapasalamat ako sa inyo po at parati niyo akong kinukumbida. Makakaasa po kayo. Opo, salamat na marami at sabi nga ni VP, syukran. Thank you po, sir. Ayan kayo kasi, ganyan kayo eh. Minsan talaga condescending kayo, lalo na actually si Sir Ted naman, maganda naman magtanong ito eh. Very pero kasi yung kasama niya na isa, medyo may opinion na kaagad. Alam mo, kung kayo ay nagki-claim na media, journalist, broadcaster, dapat wala kayong opinion na agad bago nyo pa ini-interview yung inyong guest. Ang problema yung yung chacha na yun eh, medyo meron na kaagad impartiality, ika nga. May kinikilingan na kaagad, may bias na kaagad. Paano naman magpapa-interview sa inyo? Kung wala sana, maganda eh. Kung honest to goodness naman kayo, okay. Kaya lang wala eh. Kung gano'n ang nyo, mahirap talaga magpa-interview. Kayo, mga banateros dyan, na mga nakikinig sa atin dyan, nais nyo bang ma-interview si BP Sara ng mga media? Yes or no? O gusto nyo sa banateros na lang magpa-interview si BP Sara Duterte? I-comment nyo nga dyan sa baba nang malaman natin ang pulso ng mga netizens. Kasi alam mo, yung pulso ng netizens hindi lumalabas pag sa media. Pero dito, hindi pinakikinggan. Lagi na lang yung mga troll ang kanilang, isipin mo eto, kaya nabibuisit din yung iba. Mantakin mo yung mga vlogger na wala namang kakwenta-kwenta, walang ka-traction, walang followers, wala lahat, pangit pa. Gago! Yun ang binibigyan nyo ng timbang o ini-interview ninyo. Diba? Tapos sasabihin ninyo, hindi kayo bias, hindi kayo kumikiling. Pero yung mga walang kakwenta-kwentang pareho ninyo ng prinsipyo at pananaw sa buhay, politika, yun ang ini-interview nyo. Siyempre, mabibuisit din naman yung mga politiko. No wonder, nabibuisit yung mga politiko. Tama, mali. Kaya, magbago muna kayo. Gago! Hindi,
Ako kasi, pagka nag-interview naman tayo, tinatanong naman natin yung mga hard questions, di ba? Nagtatanong tayo ng mga mahihirap sagutin. Oh. Pero at least, hindi tayo nag-i-interview para maghanap ng butas. Kasi yun yung ginagawa ng mga naghahanap ng butas. O pakinggan natin yung sinabi ni Tiangco regarding kay VP Sara Duterte. Maganda to mga sinabi niya. Pero bago yung latest niya sinabi, paparinig ko muna sa inyo yung nung sinabi niya ng isang araw na nawindang yung mga kasamahan niya. So, okay, number one, I'll make it very clear na I am for accountability of all public officials, no? So, pero dapat natin siguraduhin na itong proseso ng impeachment kay VP Sara is really for accountability at hindi para maka-escape from accountability yung mga taong involved sa pinakamalaking scam, no, doon sa flood control project, no. Ay, grabe yun, ha? So, para baga sinasabi niya, yung impeachment ay panakip butas doon sa flood control issue o iskandal na kinasasangkutan ng mga congressman. Tama, mali? Oh? Yun ang ating yan ang sinasabi niya. So, yun yung akin, no, na baka naman, kaya lang nila gusto ma-impeach si VP Sara dahil natatakot sila sa posibilidad na maging presidente siya. At kung maging presidente siya, kung sa ngayon, nakakalusot sila at hindi pa sila napapanagot doon sa kanilang mga kasalanan, sa tingin nila, hindi sila makakalusot kay VP Sara. So we have to make sure of that, no? Kasi ngayon, wala pa silang napapanagot. So isip nila kung si VP Sara manalo, siguradong papanagutin sila. So let's make sure about that, no? Sumunod, nakita ko yung reply at uulitin ko kasi pag may sinabi akong paborable sa isang partido, sasabihin DDS ako. Hindi po ako DDS. Gusto ko lang same standards, no? Kung ano po yung standards na ginawa namin doon sa pagsabi na insufficient in substance yung impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat ganun din yung standards na ipapatupad dito kay VP Sara, no? Kasi yun ang accountability. Accountability means parehong standards. Hindi pa pwedeng magkaiba yung standards nung kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara. And for the record, bumoto nga ako na insufficient in substance yung kay President Bongbong Marcos, no. Pangatlo, ito, trabaho to ng mga abogado sa tingin ko, doon sa pag-file niya ng ad cautelam, anong tinawag na? Affidavit ad cautelam. Ad cautelam. Ano mo tamang pronouncement doon? Ad cautelam. O doon sa pag-file niya ng ad cautelam, ibig sabihin nun, she is not surrendering her rights to seek other remedies, no? So, mukhang, baka, no? Hindi ko alam kung anong plano nila kasi ad cautelam, baka questionin nila sa Supreme Court yung due process, tsaka yung base doon sa kaniyang reply, baka ang questionin doon is yung 1-year ban, yung due process, at yung kung parehong standards ba ang ginamit doon sa impeachment kay President Bongbong Marcos at saka sa kanya. So yun ang tingin kong mga posibilidad. Is it possible na baka pauwilan naman dito sa technicalities? Hindi na technicalities kasi ang tatanungin is same standards ba ang ginamit, no? Okay, ito naman tingin ko lang, okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Yun. Alam naman natin yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko yung sa akin, totoo lang. Sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yung final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, matibay ng credential. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat yun.
Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magpa-file ng grave threats, kung sino yung... Kasi nga po, Tiangco, tandaan nyo to ha, pulahan ito. Dugong-dugo nito, Marcos. Ang problema kasi, ang sinasabi dito yung grave threat na yon, hindi naman yun. Sanang nagreklamo si Marcos o si Romualdez nag-file, di ba? Hindi. Oh. Wala nga. Tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference. Yan ang difference nung presidente at vice president. Yan. Ang president is immune from suit habang Yan. siya ay presidente. Presidente. Ang vice president is not Hindi. immune Yan. from suit. Kaya pwede. Dapat, doon nila final. Dapat talaga. Hindi sa impeachment kung talagang may tunay na grave threat. Kung meron talagang tunay na basihan. Kung talagang naniniwala sila na grave threat yung ginawa ni VP Sara Duterte. Malaki yun. Malaking bagay yun. Kung talagang naniniwala sila, di sana sa korte nila kasi, again, wala pong immunity ang Vice President. Bakit hindi nila sa korte isinampa? Kasi hindi madrama. Kasi walang eksena at hindi masasalsal. 'Di ba? Ito'y pag-uusapang legal. Alam mo naman ito mga congressman, gusto lang nilang salsalin. Pangalawa, aside from gusto lang nilang salsalin, 'di ba meron niyang sinasabi yung mga ex-marines na bawat hearing may magkano ba yun? Mababa na ata ang 2 milyon o 5 milyon kada. 10 milyon yung nabanggit. So ibig sabihin, magkano kaya every nakikita natin sa telebisyon na nagsasalita ang mga congressman? Tangina, yan ang tawag na tubong lugaw. Di ba? Tama ba? Tubong lugaw o puhunan ay laway. Di ba? Talagang paldong-paldo ang mga congressman natin ngayon, ha? Malupit. Paldong-paldo talaga. Sa DOJ, ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Tama. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi si kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ko sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. Sir, yung sa threat lang, kasi advice ko, may video po Hindi sa akin nga, again. Saying that, may tinawagan na. Yes, okay, sa akin, Patayin mo. sa akin, hindi, it's explicit. It's explicit. You don't consider that a threat?
No, if it's a threat, then whoever is threatened should be the one to file the case doon sa Department of Justice for grave threats, di ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi siya impeachable offense. Impeachment, sir, is quasi-judicial. Hindi siya strictly criminal. Oo, pero Strictly criminal ang requirement kung yung... ng impeachment proceedings. Hindi siya proof beyond. Yes, pero kung yung mismong tinakot, hindi nag-file ba yung mga tinakot? I don't know kung nag-file sila. Yes, sir. Nag-ano po yung NBI. Ha? Nag-investigate lang NBI. Oh, so ano naging resulta though quasi judicial yung Congress, anong resulta ng investigasyon ng NBI? Dapat siguro ilabas nila, 'di ba? Kung, ano man sabi niyo dun sa parang threat ni na Puno et al. Na Hindi, okay, isa pa yung kay Madriaga. Kay Madriaga, wala namang ebidensya, 'di ba? 'Di ba ang sinasabi ko lang, kung nag-rule yung Committee on Justice na walang ebidensya doon sa kay President Bongbong Marcos, dapat same standards lang ang gamitin natin. Yun. Diba? Alam mo, nagagalit talaga sila dito kay Tiangco kasi ito Maka Marcos ito Di ba? Marcos ito kamag-anak mismo ni BBM Oh. Kasi ang problema dito, we cannot okay, maging totoo tayo sa lahat ng sinasabi. Alam ko, madami ayaw kay VP Sara. Madami takot kay VP Sara na maging presidente. Pero we cannot impose our fear or our will on her kasi may bumoto sa kanya Di ba, hindi natin patakbuhin sa eleksyon? Tapos magdesisyon yung tao, di ba? Bakit natin i-impose yan, di ba? Kung do you think po ba itong impeachment case na to are all motivated kasi nga 32 million ang bumoto kay VP Sara and parang they're scared of that mandate na baka dumagdag pa or ma-retain yung mandate niya as president. No, for me, it's not that I sincerely believe that doon sa mga nag-file, I sincerely believe and respect na may mga nag-file doon out of principio, no? Naniniwala sila it's an impeachable offense. I respect that. Sino kaya yun? Rinespeto ko Parang yung wala grupo namang ng prinsipyo lahat. Makabayan. Baka Rinespeto walang ko prinsipyo yan. yung grupo nila Kiko D na yun sa kanila prinsipyo. Wala. Di ba? Naniniwala ako prinsipyo nila yun. Wala. Pero yung mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin Na wala kayong prinsipyo. Yung iba dyan, takot sila na maupo si Sara kasi Oo. mananagot sila. Yari Ngayon, hindi sila. pa sila nananagot Di ba? Aminin natin yan. Di ba yung 18 Marines? Yung 18 Marines. Di ba dati pag may sinabi ka tungkol sa Congress at hindi totoo, dinagalit yung mga congressman, pinatawag yung 18 Marines. Bakit ngayon takot silang patawag yung 18 Marines? Di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi ng 18 Marines ay totoo. Hindi ko sinasabing may sinasabi silang hindi totoo. Pero bakit hindi nila pinapatawag? Di ba? Kung, At alam ko, merong mga totoo doon. Yung iba, medyo hindi ko sure kung totoo, pero alam ko may mga totoo doon. So, mga totoo. ay pag sa tamang panahon. Yung. Sa tamang panahon. Kung mapapatawag ang 18 Marines po ba, ipatawag, would you be willing to testify to corroborate some of their... No, first of all, gusto kong sabi ko nga yung iba doon, totoo. Merong mga doon na hindi pa ako convinced na totoo yun. Di ba? Merong Bakit mga kaya? statements doon na hindi ako convinced na totoo. Naku. So, busy lang ngayon. Inaano ko lang kung alin yung alam kong totoo. Tapos sineseparate ko yung mga nahan doon na Depende sa siguro. tingin hindi ako kumbinsido. Depende siguro sa kwento. Malamang depende sa kwento. Kasi gano'n naman talaga minsan Pagka nadadamay na kaibigan mo, iba na kwento. Di ba? Di natin sure pero baka lang naman. Kayo naman mga kababayan. Tuloy. Na totoo, tapos saka ko pag-aralan during the break. Ngayon, Yung totoo na nakita mo, ano yun? ay, hindi, tsaka ikaw naman. Tinanong ko nga. But do you believe that Duterte daw yung nasa likod ng 18 Marines?
Hindi ko alam kung sino nasa likod eh. Ganun nga eh. Because sa akin, hindi ko tinitingnan kung sino yung nasa likod eh. Sa akin, kung ano yung totoo, totoo yan kahit sino nasa likod. Kung hindi totoo, hindi yan totoo kahit sino nasa likod. Diba? Para sa akin, ganun lang kasimple. Yun. Ano yung kay Sec Puno? Ayun, sinabi kasi ni Secretary ni Congressman Puno na Ay, sorry. Sanay kasi ako siyang sa tawaging Sec Puno eh. na Kasi nade-delay daw yung mga projects daw ng mga congressman kasi doon na FLR daw yung mga budget na yung FLR daw sa DBM yung 2026 budget. hindi, totoo yun. Totoo yun. Naka-FLR sa district namin. FLR for release, for later release. Sabig sabihin, hindi daw nabibigay. Yung sinabi nung Puno, si Congressman Puno, hindi daw nabibigay yung mga supposedly ipinangako sa kanila because of signing in the impeachment. Grabe, no? Pera-pera lang talaga itong mga animal na to, no? Of 2 weeks ago, wala pang na-award. At ang sabi, ipabid short of award. Ibig sabihin, talagang walang saro. No? But I've never complained about that because sa akin, kung ano yung prosesong dapat pagdaanan para hindi na maulit yung mga anomalya noong nakaraan at kailangan ipatupad ng pantay-pantay sa buong Pilipinas kahit doon sa mga lugar na walang problema, okay sa akin yan. No? Walang problema eh. Kasi ang pinaka-importante, wag na maulit yung mga problema nung nakaraan. So kahit yung mga distrito na wala namang problema, na-delay, wala tayong magagawa eh. If it's, kung yan ang kailangan nating pagdaanan. Pero kung kasi yung grupo ni na Congressman Puno, yung AUP, parang they're threatening to bolt out of the majority kasi nga raw, parang hindi raw nagagawa ni Speaker yung kanyang ginagawa to mollify the Congress, especially na sa mga delay sa budget. What's your take on it? Ibig sabihin, kakalas sila sa majority Possibly. because of the isa-isa na may nasabi siya doon na yung mga dapat inaasikaso sila ay inuna yung sarili, di ba? Nakita ko yun. Totoo naman yun, di ba? Yung part na yun, totoo naman yun. Next, ano yung isa? Saka, well, yung parang hindi raw, hindi nila na-feel yung leadership ni Speaker Boji. Ako kaibigan ko si Boji, napakabait niya. Pero pasensya na Speaker, hindi rin ako masaya dahil lahat ng mga nandun sa previous Speaker, yung pa rin na nakapaligid sa kanya. Yan. Isa lang ang nadala niya, si SDS Dinan. So how can he make the reforms that he wants to do Yan. kung wala naman siyang nadala? Di ba? Sinabi ko na yan before. Na dapat bigyan siya ng free hand na reorganize yung house. Sa kahit anong organisasyon, kahit ikaw presidente ng kumpanya, pag ikaw lang dinala doon, wala. Di ba? Gusto ni Red tong tanong na to, sir. Ha? Lahat ng tao ni former speaker yung nakapaligid at hindi lang yun masakit. Kahit yung mga staff ni former speaker na involved doon sa mga kalokohan, hindi ko naman bite-bite rinihire ulit dito sa house. Di ba? Parang Grabe, no? Grabe. Di ba yan yung sinasabi natin noon eh. Sinasabi ng mga tao yan na talagang same people, same pa rin. Walang pinagbago. Yung mga nasa paligid ni Speaker D, same pa rin. Sino? Pinalitan lang yung speaker, pero ang nasa paligid same pa rin, yung kay Speaker Romualdez dati. Alam mo kung ano ibig sabihin nun, ladies and gentlemen? Ang ibig lamang pong sabihin nun, mukhang tama yung sinasabi nila na si Sandro talaga ang tunay na pumipihit sa kamera. Kung anong sabihin ni Sandro, yun talaga ang nasusunod. Diba? Dito pa lang, napapatunayan natin, same pa rin eh. Parang yung mukha lang ang pinapalitan at saka para hindi lang sobrang kapal ng mukha, same pa rin ang tumatakbong leadership. lulukuhan na lang kami. Hindi ba So ako talaga disappointed talaga ako. Sir, itong tanong na to,
Itong tanong na to, gusto ni, ni Red. So, naglulukuhan na lang. Gusto ni Red na to. Yung FLR na yan, release ba yan bago magbotohan sa plenary sa impeachment? Napaganda ng tanong mo. Kasi sa mga, hindi ko alam kung sa mga malalalim umisip katulad mo, sa malalalim umisip katulad ni Bernard, yan ang posibleng gawin, no? Talagang posible na pag hindi ka bumoto, yung FLR mo never nang ma-release. Yun ang pwedeng gawing carrot and stick. So yun ang bantayan natin. Gagamitin ba yung carrot and stick? I don't know. Pero ang galing mo magtanong. Kung hindi ba hindi ba nyo nararamdaman parang tali ang kamay ni Speaker right now? Kasi parang Honestly, nararamdaman ko. Kung sarap po naman, Chris, yung pinakaharap natin Ano? ngayon. Oo, wala na tayong bulahan dito, di ba? Kung sarap po naman, Chris, sa pinakaharap I mean, natin. pasensya ka na, Speaker. That's how I feel. I've been supportive. Sinasabi ko nga, dapat mas madami kang ma-reorganize mo. Pero ang tagal na eh. Tagal na natin naghintay eh. Ilang buwan Kung, pa lang, September, Ha? March, ilang buwan pa lang. Kaya break na ulit eh. Kung sa tingin niyo ba dapat na magkaroon po ng hearing after, kahit naka-recess ang Justice Committee kasi parang i-request yata iyon para dito sa impeachment ni VP Sara. Sa harap po ng... Okay. Doon naman, ako gusto ko tapusin, kung ano man yan, tapusin na natin. Kung kailangan mag-extend ng ilang araw, pagbotohan na natin yan because dapat ang asikasuhin natin ay yung crisis. Hindi pa pwedeng manatiling matagal yung usapan dyan because may mas malaking problema yung ating mga kababayan, di ba? Alam mo, ang problema dito, ayokong isipin ng ating mga kababayan, yung mga politiko habang naghihirap sila ay iniintindi yung away politika nila, di ba? Parang it's the VP against the House or whoever, di ba? So tapusin na natin to ng lalong mas mabilis para i-concentrate natin doon sa mas matindi nating Hirap na hirap ako dun sa para. Hirap na hirap ako dun. Ba't ganun? Social to si Sir eh. Si Congressman eh. problema. No, not satisfied. I am disappointed, frustrated, disgusted. Yon! Yari kayo. Am I still with them? Wala naman akong tinanggap na committee, di ba? Wala naman akong tinanggap eh. Sabi ko nga, alam mo, lahat naman ng stand ko dito is, basta hindi ako masisway ng pro-BBM, hindi ako masisway ng pro-DDS, hindi ako masisway ng kahit sino. Basta kung ano yung Kakampuet? O tanso? Diretso mo na, kakampuet, tanso o DDS? tingin kong tama, yun ang gagawin ko. Kaya nga di ba hindi ako tumanggap ng committee? Wala naman akong partido. So wala akong susundin kung hindi yung sarili ko lang. Basta kung ano yung tama, susuportahan ko, di ba? I mean, hindi natutungkol sa politika eh. It's about what I have to do na para maging maayos, hindi lang yung crisis, kung hindi lahat ng bagay, no? Number one, di ba, nag-file naman ako nung exemption sa VAT, di ba? Nung proposal. Kaya lang, ang decision nila is excise tax. So kung yun lang muna kayang ibigay, sinusuportahan ko. Pero later on naman, kung tumaas yung crudo, sana naman i-consider din yung VAT. Ang problema ko kasi sa VAT is tumataas yung koleksyon ng gobyerno habang naghihirap yung tao. Eto, maganda rin itong Ay, hindi, tama. Okay na pala yun. Yun eh. To be continue na ho ito. Anyway, ayan na nga po eh. Mismong kakampi na nila, alam mo, ang hindi ko mag-gets kasi, bakit yung mga media, bakit yung ilang mga tatanga-tangang tanso, pinklawan, mga teroristang makakaliwa, patuloy na ipinipilit itong impeachment kahit meron na tayong napakamatinding krisis na pinagdadaanan. Alam mo, matindi itong krisis ha.
yung sa gera. Hindi ho ito biro. Alam mo ang Japan, nakita ko sa news sa Japan naghahanda na sila sa isang matinding gera. Tayo, naghahanda sa impeachment. Gago! Meron na silang solusyon sa mga krudo. Kung papaano. Kasi actually, hindi nga nila masyadong pinoproblema kasi nakapaghanda na sila kaya marami ng electric. Sa atin, alam nyo ba na may batas sa atin na dapat ang mga malls, ang mga establishment ay merong electrical charging? Marami na. Meron naman sa atin na. Pero hindi ho lahat. Kahit dapat nga sa condo Kasi ako, yung mall, limited. Limited yun Limited kasi ako one time nanghiram po ako ng isang electric. Masama ugali ng BMW. Nagpairam ng electric. Sir, try mo ito para bili ka nito. Ang ganda, panalo talaga. At yung takbo niya walang pinagkaiba sa at mas mabilis pa kaysa dun sa sports car ng di ba? Pero nung charging na, kasi pineram sa akin ng 1 linggo ba yun? Yung charging na, wow. Napakahirap maghanap. Pupunta ka ng mall, minsan pipila ka pa para lang makapag-charge. Hindi ko maintindihan bakit sa mga kondo wala pa. Na supposedly batas dapat yan. Dito nga lang sa kondo ko, wala Gago! Dapat doon naglalagay kasi doon yung maraming sasakyan talaga na nakapark. Di ba? Yung sa mall, hindi naman yan 24 oras. At the same time, ang laki ng bayad. So, nadipit yung purpose mo kung sakasakaling mag-charge ka ng matagal. Mababa, gastos ka pa pag nag-mall ka. At least kung nasa condo sana, okay. Wala. Alam mo, hindi tayo nagpe-prepare Dapat matagal na tayo nagpe-prepare. Dapat ito yung mga batas na ini-implement, kakaabalahan ng gobyerno. Hindi yung i-prosecute si BP Sara Duterte, ibantayan si BP Sara Duterte, tanggalin si BP Sara Duterte. Gago! Batikusin si BP Sara Duterte. Di ba? Wala Obsessed kay BP Sara Duterte ang gobyerno na ito. Yan ang totoo, obsessed sila kay BP Sara Duterte. Kailangan talaga ang goal 2028 mawala sa eksena si BP Sara Duterte. Gago! Kaya mga kababayan, tayo ay bantay-bantay. Sabi nga, sa huli, hindi sapat ang ingay. Ang kailangan may basihan. Kailangan malinis ang proseso. Dahil kung ang proseso pa lang may duda na, di ba? Nadududa na kagad. Sabit na kagad yung due process. Baka hindi hustisya ang habol, kundi pag-alis lang ng kalaban. Kaya ikaw, maniniwala ka ba agad? O magtatanong ka muna? Ngayon, gusto kong marinig ka. Mag-comment kayo dyan. Sa baba, hustisya o politika? Sabihin mo kung bakit. Kung umabot ka hanggang dito sa video natin, respeto sa'yo. Ibig sabihin, nag-iisip ka. Like mo to kung gusto mo ng ganitong klaseng real talk. Share mo sa kaibigan mong kailangan ding magising. At i-follow, subscribe mo ang Banat Bay. Dahil dito, hindi tayo sunod-sunuran, nag-iisip tayo at tandaan mo, hindi pa to ang buong kwento. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas.